sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkos ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Nakipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anopat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyos-diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ika-15 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng kalapastangang walang kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbo ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbo ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamang tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo."
Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Simulan natin ang linggong ito sa pagninilay po natin sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Ang ating gospel reading today ay ang pagpapagaling ng lalaking bulag sa Jericho. Napakahalaga nitong ebanghelyong ito sapagkat si Jesus ay papunta na po sa Jerusalem. At normal at natural na dinadaanan po nila ang Jericho bilang passageway o if you may stop over bago po sila dumating. At alam naman natin ano mangyari sa Jerusalem. Dito na magsisimula ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa kanyang passion, death, and resurrection para sa ating kaligtasan. Pero may na-encounter muna siyang blind man, lalaking bulag. At sa ating pagninilay ngayon, tatlong letter I. Actually, tatlong in. Madaling tandaan. Unang in is insight. Mga kapatid, marami po mga bulag noong panahon ni Jesus. Ang tingin nila po sa pagkabulag ay parusa po sa kasalanan. Whether kasalanan mo o kasalanan ng pamilya mo. Physically blind. Sila po mga outcast ng society. Nasa labas lang sila, hindi sila tinatanggap. Pero nakita natin itong bulag na lalaking ito. Kahit na hindi siya nakakakita, pero nung nabalitaan niyang daraan si Jesus, nagkaroon siya tinatawag nating spiritual insight. Sabi nga raw po, kapag daw po ang tao may kapansanan sa pagtingin, sa paningin, mas malakas daw po yung pandinig. Siguro narinig na, nandito si Jesus. Kaya, nabuksan yung mata ng kanyang puso. At dito'y nagkaroon siya ng pananampalataya at kinilala niya si Jesus. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Inulit pa niya, anak ni David, mahabag kayo sa akin. Alam niyo po, itong panahong ito, marami rin sa mga sumusunod kay Jesus ang bulag pa, hindi pa kinikilalang siya ang Mesiyas. Kaya nakita natin dito, physically blind man, itong lalaking bulag. Pero meron siyang spiritual insight. Mga kapatid, ito'y maganda pong i-develop natin. Spiritual insight. Ang tawag dito, faith, pananampalataya, yung kakayahang makakita, hindi lamang ng pisikal na mata. Minsan nga po, 4 na yung mata natin, hindi pa tayo malakas ang pananampalataya. Ang kailangan natin palakasin ang pananampalataya ng puso, ang paningin ng puso. At sana po, ngayong palapit na ang pagwawakas ng liturgical year, sana naman po, hindi na sayang ang buong taong ito na na-develop sana natin ang ating spiritual insight. Pangalawang is insist. Noong una, hindi napansin. Nagpatuloy, naging makulit, nag-insist. Anak ni David, mahabag kayo sa akin. At nakita natin yung kulit nito, yung pagiging insistent niya, pinakinggan, naging paraan para yung Panginoon lumapit sa kanya at sabihin, anong kailangan mo? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Sinabi niya yung nasa puso niya, gusto ko po makita. At mga kapatid, ito po ay magandang paalala sa atin na napakalaga maging persevering in prayer. Insist. Diba sabi ni Jesus, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Huwag tayong matakot, lumapit sa Diyos sa ating pangailangan. At kung merong kulit na iniintindi ng Panginoon, ito yung kulit natin sa panalangin. Ibibigay ng Panginoon ang ating hinihiling kung ito'y kalooban niya at makabubuti sa atin.
At kung sakali mang maging makulit tayo at hindi bigay ng Panginoon yung ating hinihingi, huwag kang mag-alala. May ibibigay ang Panginoon na mas maganda. At yung pangatlo nating inspired. Anong ending nating gospel? Matapos makita itong bulag na itong lalaking ito, sumunod siya kay Jesus. Nagpasalamat sa Diyos. At ano nangyari yung mga ibang tao nung nakita nito? Sila'y nagpasalamat din sa Diyos at nagpuri sa Diyos. Kapag tayo nakareceive ng pagpapagaling, may misyon tayo. I-inspire din natin ang bawat isa. Pataasin natin ang moral ng bawat isa. Nang sa gayon, tayo rin na tumanggap ng pagpapagaling at silang makakatanggap din ng pagpapagaling. Ang ending, sumunod kay Jesus. Healing should inspire us to follow Jesus, the source of all healing. Kapag ika'y pinagaling ni Jesus, maging tagasunod ka niya. At yan po ibig sabihin ng inspired. Sana po yung mga nakikita nating mga tao na nagpapakita ng testimonyang pinagaling sila ni Jesus, binago ang kanilang buhay, sana'y huwag nating baliwalain. Sana'y ma-inspire tayo na ito ay tularan din natin. Tatlong madaling tandaan. Insight, insist, inspire. I-develop natin ang mata ng ating kalooban. Huwag tayo maghinawa sa panalangin. At kapag tayo pinagaling ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat po kami sa biyaya ng mata ng kalooban. Salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng aming karasan ng kapansanan at sakit, binibigyan mo kami ng tenga para makinig. At sa pakinig na ito, binubuksan mo ang puso namin upang ikaw ay aming mahalin. Panginoon, gabayan mo kami. Minsan kami nabubulag sa aming mga maling akala, maling pag-uugali at maling gawa. Panginoon, buksan mo mata namin. At sa aming karasan ng paghihilom, Panginoon, palakasin mo kami upang maging saksi kami sa iyong kabutihan at maakay din namin ang aming kapwang tila nabulag na rin at nakalimot, pabalik at patungo sa iyo. Hinihin namin ito sa Anak Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ipag-isa sa ating pagninilay, salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, dumiling po ako ng panalangin sa inyo. Kami po ay mag-undergo ng retreat. Ayan. Ang mga pari po ay dumadaan din po sa panahon ng panalangin at pagninilay. At ito po ay aming ginagawa para po maging mas mulat din po ang aming mga mata at ang aming puso. Hindi lamang sa kalooban ng Diyos, kundi para sa inyong pangangailangan. Please pray for us. Please include us in our prayers as we are undergoing our retreat this coming days. Kaya muli, thank you po. Please pray for us. Kahit one Our Father lang po, okay na po yun. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.